Ngayon po ay mayroon tayong pagbibigay ng punto at paglilinaw na we have received information mula po mismo sa mga insiders ng National Office or Central Office ng DPWH na grabe daw ang double time ngayon sa bahagi ng DPWH upang sunugin at ibaon ang mga ebidensya that will expose the long and scandalous trail of plunder and corruption na naging kasabwat po ang naturang ahensya kung kaya po nanumbalik at lumaganap ang mga kriminal na contractors, pati po itong mga sindikato sa iba't ibang rehiyon at mga district engineering offices sa ilalim ng DPWH. So ako po naniniwala ako dito sa senior engineer na to na nakilala ko noong panahon ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na nag-warning siya ka Eric. Halos lahat ngayon ng mga district engineering offices sinusunog at ibinabaon ang mga ebidensya ng mga kontrata lalo na sa panahon ng 2022 hanggang 2025 kung saan grabe ang korupsyon hindi lamang sa flood control projects kundi iba-iba pang mga infrastructure projects. Binanggit niya no noong 2024 alone, sabi niya mga 176 billion pesos ang nakaparking na pondo nila Speaker Martin Romualdez at nila Saldico sa DPWH. Wala kaming magagawa kasi yan ay may konsente at may koordinasyon na sa palasyo. Meaning to say kay Marcos. Sino pa naman ba ang magko-coordinate ka saan? So ang koordinasyon na binabanggit nitong senior engineer dyan sa central office ng DPWH, sinasabi nila, alam namin na yung 176 billion ay pork barrel yon at mga insertions yon nung last budget 2024 at nitong budget lang sa 2025 halos umabot sa kulang-kulang sa 400 billion ang congressional insertions na hindi namin programa kundi pinalusot ng Kongreso lalo na sa mga grupo ni Speaker Romualdez no. So mga kababayan, ito po ay nakakabahala sapagkat baka wala nang aabutan pa o makakalkal na anumang paper trail o mga body of evidence tungkol sa ghost projects, sa rig bidding, sa sindikato ng mga kontrata at mga pinalusot na mga payments ng DPWH. No? Yun ang kinababahala ngayon ng ahensyang ito, kaya nga dapat nagdo-double time na. Kaya kung hindi mo pinalitan ang mga tao dyan, pinalitan mo lang si Bunuan na involved din pala ang kulukoy na yon sa sindikato sa DPWH, what will you expect ngayon kung ang mga naiwan dyan ay mga galamay ng sindikato? Hindi lamang sindikato ng mga congressman, kundi sindikato ng mga kontraktor din. Kasi ganyan ang layer eh. Titirahin nila ang pundo, i-identify nila, palulusutin nila, dadayain nila, ipapasok sa mga nakaparking na pundo. Ang iba unprogram, ang iba realigned. Pero yan ay kinatay dahil hindi po yan dumaan doon sa tinatawag na National Expenditures Program or NEP. At yan po ay hinilot tapos twist at gamitin upang mapagkakitaan at madambong o madurubo nila ang pondo. Yan pong ibig sabihin ng congressional insertions. Ngayon, hindi po yan magagawa ng DPWH kung hindi po yan gagawin dito sa Congress. Ang Kongreso po, magsasagawa sila kunwari ng review and approval, deliberation ng NEP. Pero doon sa NEP, yung National Expenditures Program, gagawa sila ng GAB or the General Appropriations Bill version of the House. Pero doon po nag-ooperate na ang mga tauhan ni Marcos sa pangunguna ni Romualdez, nila Saldico at mga small groups nila. Yung binabanggit ni Saldico si Manix Dalipi, si Dong Gonzales, si J.J. Suarez, si Martin Romualdez. Yun po no ang kanyang mga kabarkada. Sa kanyang isang open public interview, sinabi niya po yon na yun ang mga barkada niya. So, expectedly, ito po ang mga authors, pasimuno ng kasindikatuhan na ito. Kaya sabi ng aking
kausap mula sa Central Office ng DPWH, senior engineer na po ito. Ang sabi niya ka Eric, grabe, ang lahat ng mga paper trail salos, sinusubukan ng i-doktor, i-manipulate, ang iba sinusunog para ibaon. Nakakabahala ito dahil lalabas na ilang kontraktor lang ang mapaparusahan nito at ilang mga sindikato sa DPWH. Pero yung paper trail na na-involve ang mga congressman, pinalusot ang pondo, lalo na itong kay Saldico alone, alam niya 13 billion pesos ang pinapalusot ni Saldico na mga proyekto na siya lang ang nagtatakda. Pero alam natin na si Saldico tauhan lang ni Marcos at ni Romualdez. So yung billion-billion na ninakaw at mga karamihan doon ay mga ghost projects at mga sinindikato at marami doon flood control projects. Hindi lang yun kay Saldico ang billion-billion na nawawala, kundi sindikato nga yun. At ang sindikato sa Kongreso, mayroon palang kasabwat din sa mga senador. Isa po dyan ang pinayagan nila Hontiveros, nila Grace po, ang pagkakaroon ng mga doktor, dinoktor, tinamper na mga BICAM report upang palusutin ang mga dinaya na congressional insertions, lalo na sa 2025 most corrupt, notoriously mangled and sindikato budget. Pero ang tanong, sabi nga ng engineer na kausap ko nito sa DPWH, pero pinipirmahan din ni Presidente. Exactly why pinuna at pinuntuhan nito ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio. Most of the time, I do not agree with the political views and with the point of views na bit-bit itong mga punto de vista ni Carpio, na tungkol sa West Philippine Sea, na iniuugnay niya. Alam naman natin, American interest ang bit-bit niya At marami siyang mga baluktot na pananaw na tumutugma sa dilawan at pinklawan na bulok na politika na linya. However, this time nang pinuna niya, sabi niya sa isang pahayaga, kumakalat din po ito ngayon, sabi niya, itong insertions made by Congress na hindi nakaprogram sa National Expenditures Program at karamihan ay mga seemingly walang pinagkaiba sa pork barrel na idineklara ng illegal at unconstitutional ng Supreme Court, pinalusot as congressional insertions, nirealign at ang iba ay nasa unprogram, umaabot daw sa 400 billion pesos. Ang pinigilan lang ni Marcos ay mga 29 billion. So almost 380 or 379 billion pesos illegal insertions na ginawang legal ni Marcos. At ang pinag-uusapan natin most likely is the 2025 budget pa lang. Hindi pa natin pinag-usapan ang 2024 and 2023 budget. Nakapareho din po sinisindikato at ginagapang at kinukulimbat sa pamamagitan ng mga flood control projects, congressional insertions na palusot at mga kaduda-duda na mga items sa unprogrammed portion. Na lahat ng ito ay kanilang ginagawang enrolled bill tapos ipapadala ng Kongreso kay Marcos at pipirmahan ni Marcos. Ayan! So sa pamamagitan nito, nagkakaroon ngayon ng sistematiko at swabe, smooth na pagdagsa ng pera upang pulimbatin ng mga politiko, ng congressman lalo na, at ng ilang mga senador na involved at bababa sa DPWH. Ang DPWH na ang magsasagawa kung paano niya hati-hatiin ito at ipapalusot. Siyempre, kasama na dyan sila sa sindikato at ibababa yan doon sa mga district engineering office na hawak ng congressman at sila ang naglalagay at ginagamit nila yan bilang lutuan ng kanilang mga maanomalya at ninanakaw na mga pundo sa pamamagitan ng projects, infra projects, So, lahat ng ito, sabi ng ating kausap, at ito rin ang pinupuntuan ni Carpio, kung totoo na hindi gusto ni Marcos na mangyari ang congressional insertions, edi dapat hindi niya pinipirmahan ang budget bill na pinapasa sa kanya para maging
General Appropriations Act. Yun nga, no? Kung totoo at seryoso si Marcos, mulat sa pulpa na ayaw niya ng korupsyon at hindi siya involved dito at hindi niya ito kinukonsinti at hindi siya nakikinabang dito, bakit niya pinipirmahan ang mga budget bill na pinapadala sa kanya? Mantakin mo, last 2024 budget, ang unprogrammed mga 700 billion pesos. Sa 2025, mga 1 trillion pesos almost ang unprogrammed, no? Kasama na dyan ang mga pinalusot na mga congressional insertions. Pandaraya po yun. And yet, pinipirmahan ni Marcos ang budget. So, ibig sabihin po, may punto dito si Justice Carpio. Hindi dito makapaghugas kamay at hindi rin po maka-play innocent ito si Marcos, sapagkat the criminal and principal accountability will now be pointed to Marcos and Romualdez. Kasi nga sila nag-uusap and then ang mga kagaya ni Saldico at itong iskandalo na na-involve din ang ilang senador at ang mga kongresistang bulok at magnanakaw at ang sindikato at mga kriminal sa DPWH at mga sindikato at kriminal na contractors, mga actors lang po ito. They are players. But the architects and the orchestrators, si Marcos at si Romualdez. There will be no likes of Saldico, Dong Gonzales at mga kagrupo nila. There will be no like of Buaya at mga magnanakaw na congressman. There will be no likes of Bryce Hernandez, itong sila Alcantara at mga sindikato sa DPWH na mga kriminal na mandurukot at magnanakaw sa kabanang bayan. There will be no criminal contractors the like of Diskaya, itong Wawaw Builders, and itong mga pinangalanan ni Marcos, kung hindi po sila pinayagan at binigyan ng pagkakataon na lumaganap ang pangungulimbat sa pondo ng bayan with the consent and authority given by Marcos upon his signing into law of the General Appropriations Act of 2023, General Appropriations Act of 2024, and General Appropriations Act of 2025. So, tama lang ang estimate na mga 1.4 trillion pesos nga ang mga illegal na ginamit na wala, ninakaw, dinambong 1.4 trillion pesos, mga kababayan. Kaya, itong binabanggit ngayon ng mga taga DPWH Central Office na pilit na sinusunog, pilit na tinatago upang ibaon na itong paper trail at mga interconnections ng mga paglalatag ng ebidensya kung paano na-involve ang mga congressman, ang mga ilang politiko, pati ang DPWH Central Office, pababa sa regional offices, at pati sa mga district engineering offices at mga kontraktor. The elaborate, systematic, institutional, bureaucratic, and extra-bureaucratic way of execution of plunder and corruption ay napakalubha na kahit anong gawin mong pag-trail ng mga ebidensya, mahirapan mong ma-establish ang kaso dahil nga binabaon at winawasak na nila ngayon ang ebidensya. And alam po natin that the quantum of evidence required sa kasong plunder and corruption must be proof beyond reasonable doubt. So, ang certainty of conviction sa court, mabigat po, kailangan mo na ebidensya. So, kung may mga kulang at hindi ma-establish na interconnections of crime operations sa pangdarambong at pangungurakot, hindi mo mapapakonvict ngayon ang mga targeted criminals. Mawawala lang ang saysay ng lahat ng ito. Lalo pa sa antas ni Saldico, ni Martin Romualdez at nila Marcos. Kaya, tayo po ay nagpapahayag na itulak dapat ng taong bayan ang paniningil at pananagutan sa pamamagitan ng pag-focus at pagsentro sa pananagutan mismo ni Ginoong Marcos. Sapagkat ang lahat ng ito, ng mga kaganapan at mga pagkukulang upang totoo at seryoso ang magiging hakbang sa pagbibigay ng katarungan at hustisya sa taong bayan, lahat ng ito po babalik kay Marcos. Kung nandyan siya,
Hindi natin yan magagawa kasi ang kanyang gagawin ni Marcos, hahadlangan niya, pagtatakpan niya, patatakasin niya, kagaya ng ginawang pagpapatakas ngayon kay Saldico na nandoon na sa France, wala na daw sa Amerika dahil baka abutin ng Immigration and Customs Enforcement Unit ni Trump at baka hulihin at ipadeport balik sa Pilipinas. So tumalo na siya papuntang France sa Paris, no? At umiikot na daw doon upang maghanap ng kanyang lungga itong si Saldico. So hanggat nandyan si Marcos at ang kanyang diskarte ay diskarting PR, yung parang publicity gimmick, pa-interview, pagalit-galitan, paiyak-iyak, paluwa-luwa, and then pagtatakpan niya lang, damage control, kunwari sidestep si Romualdez, pero kontrolado pa rin nila ang Kongreso. The real criminal trail ng mga karumal-dumal na pandarambong na nangyaring ito, hindi po natin yan makukuha ang hustisya at katarungan hanggat hindi po napapalaya sa poder si Marcos. With a new government leadership, then we can start yung totoo at konkretong proseso at takbang upang i-prosecute sila, i-file ang cases, i-file ang petisyon sa court upang kumpiskahin ang kanilang mga bank accounts, bank deposits, pati ang kanilang ari-arian at ang kanilang mga kayamanan na malamang sa malamang po ay bahagi ng mga nakaw na kayamanan. So hindi lamang po pagpapalaya sa puder ang gagawin ng taong bayan, kundi pati po ang paniningil at paghahatol at ang pagpataw ng karampatang kaparusahan laban kay Marcos, kay Romualdez, at sa mga alipores nila that include Saldico at mga iba pang mga kriminal na sangkot pati sa mga contractors at sa DPWH. Yan po ang punto de vista natin kung bakit ibinubunyag natin ngayon na habang kunwari nagkakaroon ngayon ng investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee at mukhang isasarado na ang walang katuturan at walang kredibilidad na investigasyon nila dyan sa may traidor com ni Martin Romualdez na binuo, people are making a laughing stock out of it, no? Pinagtatawanan ng taong bayan, ititigil na daw nila, sabi ni bagong Speaker of the House Budget D, dahil mayroon naman daw ICI, Infrastructure Independent Commission. Yun, parang ganon. Ito po ay hanggang doon lang kung si Senator Marcoleta pa sa mga butete at sapsap. Ibig sabihin po sa mga maliliit na mga actors lang, mga taga-district engineering office, mga accounting office ng DPWH, mga kontraktor, pero sa mga congressman, lalo na ang mga alipores at kasama sa sindikato ni Marcos at Romualdez, mahirap po na ito ay hahabuli ng investigasyong totoo. Lalo na sa Senado ngayon na kontrolado na ng Itbulaga team at nila Ping Lacson ang maniobra na ang layunin ilihis mula kay Marcos papunta lamang sa mga maliliit na kunwari ay may mananagot din. Kagaya ng ginawang pagtatakip sa naunang iskandalusong pagkabunyag ng pandarambong at korupsyon during the time ni Noynoy Aquino, itong Napoles scandal, itong nangyari kay Janet Lim Napoles na nabulgar, isang dekada mahigit din po na-involve si Napoles sa kasindikatuhan ng mga PDAP or pork barrel. At yun ay mga 10 billion lang. Ito ngayon ang hinahanap natin is almost or baka higit pa sa 1 trillion pesos na flood control pa lang itong pinag-uusapan, hindi pa po natin pinupuntahan ang other dimensions of issues and scandal of corruption and plunder. Kagaya dyan sa nawawalang mga pondo sa gold reserves, 129 billion pesos. Anong nangyari sa PhilHealth na mga 60 billion na ibabalik daw ni Marcos dahil nabuking at natatakot siya sa taong bayan na mag-aalsa ng tuluyan laban sa kanyang pandarambong nila ng kanyang gobyerno. At anong nangyari dito sa 500 billion pesos na Maharlika Discarte Fund nila ni Romualdez, ginawan pa ng batas
nagpa-press con pa at nagpabunyi. Yun pala, hindi na rin malaman ng taong bayan saan napunta, saan nagamit ang 500 billion pesos na ito sa Maharlika Diskarte Fund, na kung saan 50 billion po dyan nanggaling sa Land Bank of the Philippines na supposedly ay tulong suporta sa mga kapangkabuhayan ng mga sektor ng magsasaka, manggagawang bukid, magbubukid at mga pobreng pamilyang nasa sektor ng agrikultura. At 75 billion out of that 500 billion nanggaling sa Development Bank of the Philippines. That even the International Monetary Fund nagsasabi, mali yan, ibalik dapat yan, ang ginawa na yan, sapagkat yan ay for social programs, social benefit programs, and economic support para sa mga maliliit na sektor ng lipunang Pilipino. Itong 50 billion pesos ng Land Bank at 75 billion pesos ng Development Bank of the Philippines. Lahat ng ito po, kung ipagtatagni-tagni natin, ito yung sinasabi ng taga DPWH na marami pa yan ka Eric. Mga school buildings na pinasukan din po nila Martin Romualdez at nila Saldico. Mga farm to pocket roads. Ayan. Farm to pocket roads instead na farm to market roads. Kaya magbilis na Mayor Magalong at mga member ng ICI or the Independent Commission for Infrastructure Review ni Marcos, baka wala na kayong abutan na paper trails of the criminal trails ng mga dokumentong nagpapakita kung gaano ka-elaborate ang nagaganap at naganap na pandarambong at pagnanakaw at pangungurakot sa kabanang bayan, at hindi lang sa flood control projects ito, kundi sa halos lahat ng infrastructure projects under Marcos Jr. Babalikan po natin ang issue na ito sapagkat nakakabahala at ngayon ibinulgar natin na todo-todo na po ang kayod ng taga DPWH na kung pwede makapalusot, itago at wasakin ang ebidensya at ibaon na lamang ang mga kasong ito hanggang sa ang investigasyon ay walang patutunguhan at pati si Marcos at sila Romualdez at Saldico ay maabsuelto na lamang. Hindi po natin papayagan yan na tayo ay mananahimik.